Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Kilain ka sa umagang ito. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay, bago tayo magbasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Let's bow our heads. Hallelujah. Hallelujah. O dakila namin Diyos na buhay at makapangyarihan, kami po ay papasalamat sa umaga pong ito. Salamat sa buhay na aming taglay, sa kalakasan. Salamat din po sa pagtatagumpay. Panginoon, muli kaming narito sa gawain. Narito muli kami sa ilalim ng bubong ito. Tunay po, Panginoon, na kung hindi dahilan sa iyong biyaya ay maaari kami napahamak, maaari kami na wala sa gawain sa araw na ito. Pero salamat sapagkat tunay ang iyong biyaya sa amin ay napakalaki, masagana sa aming mga buhay. Kaya kami, Panginoon, nagkakapagpatuloy dahilan sa biyayang ito. At Panginoon, sa mga oras na ito, narito po muli kami makikinig ng iyong mga salita at ang iyong lingkod ang naatasan upang makapagsalita sa umaga pong ito. Panginoon, dalangin po namin na ikaw ang patuloy na mangusap sa umaga pong ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na malis yung pride sa aming mga puso, pagmamataas. Break our hearts, Lord. Break our spirit. Wag nawa namin na sayangin ang mga pangungusap ng iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong lingkod. Panginoon, ikaw po muli ang mangusap sa kaibuturan ng aming mga puso. Panginoon, nawa ay habang kami po ay nakikinig ng iyong mga salita, ay ito ay aming madama, ito ay maunawaan po namin, Panginoon, at wag nawang masayang ang mga pangungusap sa araw na ito, sapagkat hindi ang tao lamang nangungusap, kundi ikaw, O Diyos, na narito sa aming kalagitnaan. And we expect you, Lord, sa araw na ito. At Panginoon, gabayin niyo po kami. Nagkakatiwala ko po sa iyo ang mga sandalit oras na lilipas. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Ito ang aming pagsamo, ito ang aming pagdalangin. In Jesus Christ name we pray. Sabi ng Amen. Amen. Ating palapakan muli ang ating Panginoon, mga kapatid. So, let's open our Bible sa umagang ito. Nais ko po kayong dalhin sa Hebrews chapter 3, verse 7 hanggang verse 10. So, sabi po dito, wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation and the day of temptation in the wilderness. When your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore, I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Sabihin po nating Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na sa mga oras nito, mga kapatid. Salamat muli sa biyaya ng ating Panginoon at tayo po ay narito sa gawain at tayo po ay makikinig muli ng kanyang mga salita at ang Diyos nawa ang magpala sa bawat isa po sa atin. So napakaganda po ng ating inawit kanina. Nalala ko po yung habang pinapawit ni Brother Dante yung awitin, yung isang stanza na Here I Am, ang naalala ko doon, mga kapatid, ay si Prophet Samuel, sapagkat habang ako po, nung mga nakaraan ay pinapanood ko yung talambuhay ni Prophet Samuel at napakaganda nung summary ng kanyang naging buhay, mga kapatid, mula nung siya po ay tinawag doon sa templo. 3 beses nangusap ang Diyos kay Samuel at sa pangatlong beses ay siya po ay nagsabi na, Here I am, Lord. So, hanggang sa natapos ang buhay po ni Prophet Samuel, siya po ay nanatili sa salita ng Diyos at patuloy na kinukonsider ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. At yung pinakamalaga sa buhay ng propetang si Samuel, mga kapatid. At salamat sa biyaya ng Panginoon at alam ko ng bawat isa din ay patuloy na nagpapahalaga sa kanyang mga salita, mga kapatid. Kaya tayo po narito
dahil pinapahalagahan po natin ang kanyang mga salita at tulungan nawa tayo ng kanyang mga salita, mga kapatid, sapagkat walang maitutulong ang mga salita ng Diyos kung ito ay hindi natin sasampalatayanan at tatanggapin sa ating mga puso. So, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, pero kung hindi natin tatanggapin at hindi natin sasampalatayanan, hindi ito magiging makapangyarihan na gagawa sa ating mga kapatid. So, it's up to you. Sabi pa nga sa Hebrews chapter 4, kung babasahin nyo, basahin nga lang po natin sa Hebrews chapter 4, verse 2. Sapagkat tunay na tayo'y pinag-aaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig. So, kung wala pong pananampalataya doon sa mga napakinggan, mga kapatid, ay mawawalang saysay yung mga ipinapangaral, mga kapatid. So, sa araw na ito, nais ko pong magbahagi na isang paksa. Ang pamagat po ay, Hear His voice and harden not your heart. So, ito po yung inilagay ng Panginoon sa aking puso. So, kagaya po ng sinasabi ko nung nakaraan habang nanonood po ako ng mga summary ng mga naging buhay ng mga propeta, kagaya po ni Prophet Samuel, kagaya po ni Prophet Isaiah, ay na-inspired ako sa buhay nila, mga kapatid, sapagkat sila ay nanatili sa salita ng Diyos at sila po ay nandoon yung pakikinig nila sa mga salita ng Diyos, sa boses mismo ng Diyos, mga kapatid, through the audible voice. So sa panahon po natin ngayon, hindi naman natin mapapakinggan ang boses ng Diyos na kagaya ni Prophet Samuel, kagaya ng Propeta William Marion Branham. So yun kasi ay may mga special na mga pagkatawag, mga kapatid. So ang Diyos ay gumagamit ng mga lingkod niya, iba't ibang pamamaraan upang ipangusap ang kanyang mensahe at ipaalam kung ano ang nais niya, mga kapatid. May 3 bagay na aking nailista kung ano yung mga pamamaraan ng Diyos sa pagsasalita niya sa atin, mga kapatid, upang mapakinggan natin ang kanyang boses. So sabi ko nga kanina, hindi naman po natin napapakinggan ang boses ng Diyos through audible, pero pwede, mga kapatid. Pero ito ay mayroong mga espesyal na pagkatawag. So, ang unang pamamaraan ng Diyos ng pangungusap niya ng kanyang mga salita ay sa pamamagitan po ng banal na Espiritu sa panahon natin ngayon, through the divine inspiration. So, yan po ang unang pangungusap ng Diyos, mga kapatid, na kahit saan man tayo dalhin, kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating mga puso, mga kapatid, tinanggap natin ang banal na Espiritu, meron pong nangungusap sa atin. Can you say amen, mga kapatid? Meron po ba tayong banal na Espiritu na tinanggap? Sino man na tinanggap sa Jesucristo sa kanyang buhay ay tinanggap ang banal na Espiritu, mga kapatid. Merong nananahan sa ating mga puso. So yan ang unang pamamaraan ng Diyos upang mangusap siya sa atin ng direkta, mga kapatid. Through by the Holy Spirit. At yung pangalawa naman, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng propeta. So sa panahon po natin ngayon ay merong ginamit na propeta ang Diyos upang ipahayag ang kanyang mga salita at kung ano ang dakila niyang plano sa atin. So kilala na po ba natin kung sino po yung nangusap sa ating henerasyon, sa ating panahon? Kung sa panahon ng mga nagdaan, merong Prophet Moses na nagsalita sa mga taga-Israel, sa bayan ng Israel. Merong propeta Samuel, may propeta Isaiah, at marami pang propeta, mga kapatid, na ginamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mga salita. Kung ano yung boses ng Diyos sa panahon nila. So sa panahon din po natin ngayon ay merong propeta na nabuhay dito po sa henerasyon po natin ngayon, na upang ipahayag kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang kanyang dakilang plano niya sa atin.
So, kilala na po natin yan, mga kapatid. At wala pong iba kundi si William Marion Branham, the 20th century prophet. So, dapat kilala natin, mga kapatid, sapagkat napakahalaga po ng mga mensahe na iniwan ng propeta at napakahalaga po nung ibinahagi niya, lalo na yung mga lihim ng Diyos, ang seven seals, at napakarami pang mystery, mga kapatid, na nalaman po natin sa panahon po natin ngayon. So napakahalaga po na mabasa po natin, marinig po natin ang boses ng propeta sa ating kapanahunan. So sabi po sa Malakay chapter 4, basahin nga lang po natin yung scripture para sa propeta. So sa Malakay chapter 4, nangako ang ating Diyos na buhay na muli na pipihitin ang puso ng mga tao. So sana, mga kapatid, napihit na yung puso natin. Paano po yung ipinihit? Tayo po ay ma-break yung puso natin at balik po tayo sa pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat dati, yung ginagawa po natin, mga tradisyon lang, pero wala pong tunay na relasyon at wala pong tunay na pananampalataya sa Diyos. So dati naman po tayo, mga Katoliko, mga denomination, pero wala po sa tunay na pananampalataya. They are, sabi pa nga ni Brother Branham, they truly not believe the doctrine of God, the voice of God, but it is the man's voice only. Sabi yan ni Brother Branham, mga kapatid. So, napakahalaga na mapakinggan natin yung boses ng propeta sa ating kapanahunan na ito po yung ginamit ng Diyos upang ipahayag ang dakilang plano niya sa atin. So, sa Malakay chapter 4, verse 1, basahin po natin. Sabi dyan, "For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble, and the day that cometh shall burn them up. Saith the Lord of hosts that it shall leave them, neither root nor branch." So, meron pong pagsunog na gagawin ng Diyos sa huling kapanahonan ito, mga kapatid. So, sa panahon ni Noah, ginamit ang tubig upang gunawin ang mundong ito, pero sa panahon natin ngayon, gugunawin ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng apoy, mga kapatid. So, sa verse 5, ito na po yung verse para sa propeta. "Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord." Verse 6, "And he shall turn the heart of the fathers to the children." So pipihitin, mga kapatid, ibabalik yung puso ng ama sa mga anak. So ano po ba yung tinutukoy po ditong fathers? Ito po yung Orthodox Jewish, mga kapatid. Ito yung unang iglesia sa Old Testament, mga kapatid. At yung children naman na binabanggit dyan, yung sa panahon nila John, yung unang tumanggap ng gospel. At ito namang, "And the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse." So, yung turn the hearts of the children to their fathers, yung children po dyan, mga kapatid, tayo po yan, mga kapatid. Sapagkat yung mga puso ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan ay nawala, mga kapatid. Pero sa pamamagitan ng Espiritu ni Elijah na nasa ating propeta ay binalik tayo, mga kapatid. Kaninong fathers ito? Sa mga unang naging Kristiyano. At salamat sa Diyos, mga kapatid, sabagat ibinalik tayo, mga kapatid, sa tunay na pananampalataya. Which is yung panahon nila dyan, nila Apostol Pablo, na kung saan ang pananampalataya ay pure faith, mga kapatid, hindi traditional lang. Pero sa panahon natin ngayon, naging tradisyon na lamang, naging tila baga yung denomination sa panahon natin ngayon ay naging hindi na pure faith, mga kapatid, kundi nawala tayo sa tamang linya, tamang kalalagayan ng pananampalataya. Pero nung narinig yung boses ng propeta sa ating kapanahunan, tayo po ay napihit yung puso natin at tayo po ay naibalik sa tamang kalalagayan sa pananampalataya. At tayo po ay tutungo pa sa mas pure and
unadulterated word, mga kapatid, sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya pasalamat tayo kung tayo po ay napapakinggan po natin ang boses ng propeta. Wala na po ang propeta sa ating kapanahunan, pero yung kanyang mensahe at saka naging buhay niya ay tunay at patotoo na ito ay naging mensahe po sa atin, mga kapatid, at patuloy po nating pinapakinggan. Kaya habang inyong pinapakinggan at habang ito po ay binabasa nyo yung mga pangangaral po ni Brother Branham, ay tila baga inspirasyon po sa atin. At ito po ay napaka-inam na mga pangangaral po sa atin. Hallelujah. So, yan po yung pangalawa na pamamaraan ng Diyos upang siya po ay mangusap sa atin. Ang una po ay sa banal na espiritu at sa pangalawa po ay sa pamamagitan ng propeta. So, napakahalaga ng propeta sa ating kapanahunan. At yung pangatlo ay through by the fivefold ministry. Sa Ephesians chapter 4, verse 11, so tatlo lamang po yung ating tatandaan na laging nangungusap ang Diyos. Huwag po natin isipin na hindi mahalaga yung mga pangangaral, hindi po mahalaga yung sinasabi ng pastor, ng apostol, ng fivefold ministry. So, ang Diyos ay nangungusap through by the fivefold ministry at kinakailangan natin ito na pakinggan at sampalatayanan, mga kapatid, ang mga pangungusap na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng fivefold ministry. Sapagkat kapag pinapakinggan po natin yung pangungusap ng mga lingkod ng Diyos, ay tayo rin po yung magbibinipisyo at tayo ay dadalhin nito sa pagtatagumpay. Sapagkat alam niyo po ba na kapag hindi po tayo nakikinig, dyan po laging may failure, lagi po dyan na merong walang kapayapaan. Mamaya ay basahin po natin yung mga pangungusap sa bahaging yan. So, Ephesians chapter 4, verse 11, sabi po dyan, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So, sa Tagalog nga, Sister Ann. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging apostol at mga iba'y propeta at ang iba'y ibanghilista at ang iba'y pastor at ang mga guro. Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So kung gusto po natin na maging sakdal tayo, mga kapatid, pakinig po tayo sa pangaral ng mga lingkod ng Diyos. So pag sinabi pong pakinggan, through by the advice, through by the preaching, so may iba't ibang pangusap ang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, hindi lamang po sa pulpito. So sapagkat ito ay sa ikakasakdal ng mga banal sa mga gawaing paglilingkod. So hindi po tayo magiging sakdal kung hindi po natin pakikinggan ang mga lingkod ng Diyos, mga kapatid. Kung hindi pinakinggan ng bayan ng Israel, si Joshua at saka si Moses, hindi sila makakapunta doon sa Promised Land. So, ganun po kahalaga ang pakikinig sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos. So, meron din po kasing mga false prophet, meron din po mga false teachers. Kung tayo po ay makikinig din po sa kanila, maaari po tayo mahiwalay sa tunay na paglilingkod sa Diyos. At maaring tayo maging traditional na lang, o kaya ay kung ano yung gusto natin na mapakinggan, doon na lamang tayo magsisimba, mga kapatid, sapagkat doon sa ibang kasimbahanan ay pinapangaral kung ano yung gusto lang natin. Di ba? Blessing, ipinapangaral yung kung ano yung patungkol lamang sa kayamanan. Kami po naging denomination, mga kapatid, under Joshua generation. So, alam ko yung mga pangangaral sa mga denomination. Buti na nga lang, hindi ako nakapagpatotoo doon patungkol sa mga blessing, mga kapatid. Sapagkat ninanasa ko nung pinagpapala din kapag meron akong, halimbawa, pag merong motor, ipapatotoo yan. Salamat dahil nagkaroon kami ng motor. Salamat dahil nakagraduate kami. So, given na yun, mga kapatid, nagiging masaya tayo sa mga bagay na yun. Pero kapag ang naging puso ng mga mananampalataya, ang naging focus ng mga mananampalataya ay ang mga bagay sa sanlibutan, ito ay hindi mainam, mga kapatid. No?
ang dapat tayo ay nakikinig sa full word at lahat ay ipinapangaral. Kung ito man ay rebuke, ito man ay pagsasaway, ito po ay lahat ay mahalaga mga kapatid. So alam natin kung ano ang meron sa denomination. So balikan natin yung sa verse 13 sa Tagalog. Balikan natin yung scripture. Sabi diyan, hanggang sa abutin natin ang lahat, ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So, napakahalaga niyan mga kapatid. Upang tayo'y huwag na maging mga bata pa. So, kung gusto nating lumago mga kapatid, napakahalaga po ng pakikinig ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng fivefold ministry. Kaya, alam nyo, kung tayo po ay hindi lumalago sa pananampalatayang ito, maaring hindi po kasi natin pinapakinggan yung fivefold ministry, mga kapatid, mga lingkod ng Diyos. Kung hindi natin tinatanggap at nilalakipan ng pananampalataya, yung mga napapakinggan po natin, mga kapatid, masasayang po yung mga napapakinggan po natin. Kaya nga sabi ko po doon sa Hebrews chapter 4 verse 2, yung mga napakinggan nilang inaral sa kanila, ipinangaral sa kanila ay hindi napakinabangan nila sapagkat hindi nila nilakipan ng pananampalataya. So kung merong nababanggit dito mga kapatid na makakatulong sa inyo mga kapatid, although it is minsan na-open tayo mga kapatid, at kung minsan ay ito'y masakit sapagkat ang salita ng Diyos ay kagaya ng isang tabak, pero ito ay magbibigay sa inyo ng katagumpayan mga kapatid. Mababago ang ating buhay. Kung ating pakikinggan lamang ang kanyang mga salita, mga pagtuturo at pananaway, ito'y magbabago sa atin at magpapalago po sa atin. At sabi po diyan, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa. So kung tayo po ay tumagal na ng 10 years, kung bata pa rin tayo sa pananampalataya, maaring meron tayong problema dyan mga kapatid. Maaring hindi po natin pinapakinggan yung mga pagtuturo at pangangaral ng mga salita ng Diyos. So it is a process mga kapatid. Pero kung hindi natin sinisikap na pakinggan yung mga pangangaral at pagtuturo at hindi natin nilalakipan ng pananampalataya, hindi tayo naniniwala. Hindi lang po naniniwala kasi nung nakaraan ay pinahinambing yung difference ng paniniwala at saka yung pananampalataya. Yung paniniwala ay knowledge lang. Pagkaalam mo lang na merong Diyos, pero pag ang pananampalataya, merong experience at merong karanasan, mga kapatid, sa tunay na Diyos sa ating mga buhay. Naranasan mo na tunay at totoo yung sinasampalatayanan mo, kapatid. So, nawa, ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng fivefold ministry ay atin pong pakinggan at ito po ay tanggapin po natin ng mga pangungusap at pangangaral. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na pahapay dito at doon at dinadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. So, para wag po daw tayo magpahapay dito kung saan man tayo dalhin, mga kapatid. At tayo po ay maging malago, kinakailangan natin na mapakinggan ang mga pagtuturo at tanggapin po natin ang mga pangaral ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng fivefold ministry. So, yung tatlong bagay na yan, mga kapatid, ay ginagamit ng Diyos upang mangusap po sa atin. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. So, naranasan po ba natin na ang pangusap ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, mga kapatid? Sa ating mga pag-iisa, sa ating mga pagbubulay-bulay sa Panginoon, sa ating mga panalangin, sa pagbabasa ng kanyang mga salita ng Diyos, sa pakikinig muli ng mga preaching, no? Sino po ba sa inyo yung inuulit yung mga preaching, mga kapatid? O nakikinig ng mga iba pang mga preaching? No? Amen? So, hindi lamang po tayo nakakontento sa tuwing linggo ng mga pangangaral. Kami po ay patuloy na nakikinig. Even Monday hanggang Friday, mga kapatid, ay napakasarap mong mapakinggan
mga salita ng Diyos sa pamagitan ng pangaral po dito o sa ibang mga churches, mga kapatid. At ito po ay nagbibigay ng inspirasyon at kalakasan sa ating mga spiritual. So, yan po yung tatlong pamamaraan ng Diyos upang mapakinggan po natin yung pangungusap at ang boses po ng Diyos. Una, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Pangalawa ay propeta ng Diyos. At ang pangatlo po, sa pamamagitan ng fivefold ministry. So, sa pamamagitan po niyan, ay napapakinggan po natin ang boses po ng Diyos. Huwag po nating isipin, mga kapatid, na yung tumatayo o yung sinalita ng propeta ay galing lang po sa kanilang sariling interpretasyon. So, sarili nilang pagsisikap lamang na maunawaan ng isang bagay, hindi po dyan, hindi po, mga kapatid. Ito po ay ang Diyos mismo ang nangungusap at divine inspiration na ibinigay ng Diyos, lalo na po sa propeta, na kung saan talagang audible voice, vision, ipinangusap. So, kung atin itong papakinggan, ating uunawain, ay tayo po ay magbibinipisyo niyan, mga kapatid. Lalago po tayo, magtatagumpay tayo, at maraming bagay na makikita natin na yung pagpapala ng Panginoon ay nandyan. So, sabi po sa Deuteronomy chapter 28, verse 1, sabi po dito, sa Tagalog, okay. Sabi po dyan, at mangyari kung inyong didingging masikap. So, ang pakikinig po talaga ay masikap, mga kapatid. Kinakailangan mo talagang maunawaan at pagsikapan na marinig, mga kapatid. At mangyari kung inyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos. So sa panahon po natin ay marami din po na ipinapangusap ang Panginoon sa ating panahon. So basahin niyo na lang po yung gospel at basahin niyo po yung mga pangusap ng mga apostol at sa panahon natin yung propeta. So mamaya may mga babanggitin po tayo mga sinabi ng propeta, ng mga pangungusap. So sabi diyan, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. So nandyan po yung pagtatagumpay. So verse 2, at ganoon din po yung pagpapala. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung didinggin ang tinig ng Panginoong mong Diyos. So meron po palang pagpapala at pagtatagumpay kapag pinapakinggan po natin ang boses po ng Diyos at ang tinig niya sa atin. So ano po ba yung tinig niya na pinapangusap niya? Nasa Bible, mga kapatid, kung ano yung inuutos nito at sinasabi nito. Sinasabi ng Bible, love your brothers. Sabi ng Biblia, kayo po ay umattend ng church service. Sabi ng Biblia, wag tayo, sa mga kabataan ay wag magkakaroon ng, ano bang tawag nun? Be ye not equally yoked. Tama ba? Wag makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sinasabi ng salita ng Diyos, wag kayong iinom. No, sinasabi ng sinasabi ng Biblia, wag kayong maninigarilyo. Brad, saan mababasa yan sa Biblia? Yung wag maninigarilyo at wag iinom. So, sabi diyan, wag maglalasing, wag kayong maging lasinggero. So, di ko nababasahin, mga kapatid, pero nakalagay doon yung mga vices. So, kasama yan, mga kapatid. At sana mapagtagumpayan natin ang bagay na yan. So, sino po ba sa inyo ang aamin na naninigarilyo pa? O kaya umiinom pa, mga kapatid. Huwag kayong mahiya. Ilagak natin yan sa Panginoon at tulungan kayo na makanker ang bagay na yan. Hindi naman ito, mga kapatid, madalian, pero habang patuloy niyong pinapakinggan ang salita ng Diyos at tumitimo ito sa inyong mga puso, ito ay unti-unti niyo po na
tinatanggal sa inyong mga buhay hanggang sa mawala na tuluyan sa inyong mga buhay, mga kapatid. Ang pagtatagumpay ay hindi lang po ito instant, mga kapatid. So hindi po naging instant yung pagtatagumpay mula yung paglabas ng Israel patungo doon sa Promised Land. Marami po silang pakikipagbaka. Pero habang sila po ay nakikinig, patuloy po sila na sumasampalataya sa Diyos na merong pangako po sa kanila, sila po ay nagtagumpay. Sila po ay nakonquer po nila yung Promised Land. So ganun din po sa atin. Hindi po madali na habang tayo nakikinig, bawal manigarilyo, bawal maglasing, ay instant mawawala agad sa atin. Pero kung ito'y ating patuloy na pakikinggan, titimo sa ating mga puso, naniniwala ko na isang araw ay aalisin nyo ang mga bagay na yan. No? Hallelujah. At nawa ay mapagtagumpayan natin ang bagay na yan, mga kapatid. So, sa verse, balikan natin yung Deuteronomy. Verse 15. Pero ito naman, mga kapatid, kapag hindi naman natin pinapakinggan ang salita ng Diyos at hindi po natin binibigyang halaga yung boses ng Panginoon, yung tinig ng Panginoon. Ngunit mangyari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at kanyang palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. So, kapag hindi po pala natin pinapakinggan ang mga salita ng Diyos, ay merong mga consequence. So, merong mga bagay na mararanasan tayo, mga kapatid. Kaya sa panahon natin ngayon, may mga bagay na naranasan tayo, mga kapatid, mga kaguluhan, mga kagipitan, na hindi po dahilan sa gumagawa tayo ng mabuti, kundi gumagawa tayo ng hindi tama sa Diyos, mga kapatid. So, may mga kagipitan kasi, mga kapatid, na dahilan din po talaga sa kakulangan po natin at hindi dahilan lamang sa persecution o kaya dahilan merong gawa ang kaaway sa ating mga buhay, kundi mismo tayo na gumagawa, mga kapatid. Pero nawa ay tulungan tayo ng Diyos sa bagay na yan. So, ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay tayo po ay pagtagumpayin. Amen? Nais ng Diyos na tayo po ipagpalain, mga kapatid. Maari na nais ka na niyang pagpalain, pero ang problema ay hindi po natin pinapakinggan ang kanyang mga salita. Maaring nais ng Diyos na ikaw ay magtagumpay sa isang bagay, pero dahilan hindi natin napapakinggan o pinapakinggan ang kanyang tinig, kaya hindi po tayo pinagpapala at nananagumpay sa maraming bagay na pakikipagbaka. So, kapag tayo po pala ay nakikinig at pinapakinggan ang tinig ng Diyos, meron pong pagtatagumpay at meron pong kapayapaan at meron pong maraming bagay na benepisyo na binibigay ang Diyos sa atin. So, kagaya ng paglago at pagiging matatag natin sa pananampalataya, wala pong Kristiyano, mga kapatid, na naging malago at naging matatag sa pananampalataya kung hindi nila pinakinggan ang mga salita ng Diyos at ang tinig ng Diyos at nanindigan sa katotohanan at nanindigan sa kanilang napakinggan, mga kapatid. So, ano po ba yung sinasabi ko, mga kapatid? So, simple lang, habang patuloy po natin na pinapakinggan yung tinig ng Diyos, lalo na po sa ating kapanahunan at napakarami pong, sabi po ng propeta, napakarami pong boses din po sa ating kapanahunan na ating naririnig. No? Maliban po sa tinig ng Diyos, ay meron din po na napakaraming tinig sa sanlibutan na tayo po'y napapakinggan. So, may iba't ibang advice, meron iba't ibang mga pagtuturo, mga kapatid. So, kinakailangan na ma-distinguish natin kung ano yung mismong tinig ng Diyos na nangungusap. At ma-differentiate natin yung tinig ng Diyos at yung tinig ng kaaway. So, pag sinabing tinig ng kaaway,
tinig ng sanlibutan. No? Kahit nga po yung sarili po natin ay may sariling tinig yan, mga kapatid. Di ba, merong tila baga na uusap sa atin, kinakausap mo yung sarili mo. Kaya minsan meron din, danger din po yung sinasabing encourage yourself. Kaso encourage yourself sa maling bagay. Yeah. Nagkaroon ka ng, halimbawa na lang, meron kang bagay na trabaho. Gusto mong trabaho, mga kapatid. Tapos, ini-encourage mo yung sarili mo na, sige lang, kaya mo yan. Believe in yourself. Ganyan pa kasi sa sanlibutan. Believe in yourself. Pero tayo, mga kapatid, ano yung quotes natin? Believe in God. Have faith in God. Siya po yung tagapag-provide ng trabaho. Pero pag ini-encourage mo yung sarili mo, sige lang, magtatagumpay ka. Pero malayo sa kalooban ng Diyos. Hindi ka nakaka-attend at wala yung paglago mo sa spiritual. So minsan may danger din po yung tinig yung sariling tinig po natin. No? Yung encourage yourself. Ibang encouragement 'yun. Dapat kung meron man na encouragement na i-encourage po natin sa ating sarili kasi scriptural 'yan. Yung panahon na ikaw ay mahina dahil sa paglilingkod sa Diyos, sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Ikaw ang katagumpayan ko. Ikaw ang magbibigay sa akin ng kalakasan. Ikaw ang magpapatayo sa akin. So, ganun po yung encourage yourself. Hindi po yung pinapaniwala po natin yung sarili natin. Kagaya po nung binabanggit nung nakaraan ng ating pastor na it is a kind of lie sa ating mga sarili. No? Na hindi po ayon sa salita po ng Diyos. So, napakarami pong boses po sa sanlibutan. Maaring yung boses ng kaibigan mo, no? Meron din po yan na sinasabi, pinapangaral sa'yo, ini-advise sa'yo, kapatid. Sabi ng classmate mo, o kaya ng kaibigan mo, tara par, inom tayo par. Doon tayo sa Naga, mag-inuman tayo para mawala yung problema mawala yung problema natin. Di ba ganun po sa libutan kapag problemado? Sino po ba yung problemado, mga kapatid? Dami nating problema. Utang. Dami nating mga problema sa buhay. Pero hindi po solusyon yung mag-inom tayo, mga kapatid. Panandalian lang po yan. Diba? Mawawala ka sa kaisipan mo at baka makasaksak ka pa. Kasi pagkatapos na mag-inuman, ang sunod niya, saraksakan. So, hindi po yan tamang solusyon, mga kapatid. Ang tamang solusyon, tayo po ay humibig sa Panginoon, tayo po ay manalangin sa Panginoon, at tayo po ay sumampalataya sa Panginoon. So, hindi po yan boses ng Diyos, kundi boses ng kaaway. So, natapakarami pang boses, mga kapatid. Maaring yung mga kabataan ay pinapakinggan din nila yung boses ng kaibigan nila. Sabi ng kaibigan ni Jongjong o kaya ni Brother Beato, girlfriend tayo ng marami. Nakakagwapo yun. Ganun po yung advice ng sanlibutan, yung boses ng sanlibutan, mga kapatid. Kasi wala po silang pagkaalam sa tinig ng Panginoon. So napakaraming tinig, mga kapatid, na pwede natin na mapakinggan sa sanlibutan na hindi po ayon sa salita ng Diyos. At even sa panahon po natin ngayon ay merong tinig ang mga false prophet at false teachers. So mag-ingat din po tayo sa bagay na yan na hindi po ipinapangaral ang tunay na salita ng Diyos, yung full gospel, kundi ang ipinapangaral ay yung ayon lamang sa kagustuhan lang ng tao. At ang kadalasan pa na ipinapangaral ng denomination, kagaya po ng sinasabi ko nung mga nakaraan, ay prosperity gospel sa panahon po natin ngayon. So, next kong bumasa ng isang quotes. So, hear His voice.
I have 20 minutes. So, di ko alam kung matatapos ito. Sabi po dyan, the voice of God, hearing His voice in that day was a rare thing. So, ito po sa panahon po ni Prophet Samuel, sa panahon ng high priest na si Eli. And it was a rare thing, the real voice of God, because the people had gotten away. They had a church in that day that just didn't follow the commandments of the Lord. They had a minister by the name of Eli. And he had got away from God by just teaching the precepts of what the people wanted to believe. So, ito pong si High Priest Eli, at ganoon din siya po ay naging hukom ng Israel, ng bayan ng Israel, ipinapangaral niya lamang kung ano yung gustong marinig ng tao. Kumbaga, yung yung pabor lamang sa tao, mga kapatid. Kung ano lamang po yung gusto nilang mapakinggan, ayun lamang po yung ipinapangaral ng high priest na pong si Eli. So, sabi po dyan, if that is not a parallel till this day, he just taught the people and he took his choice ones and he had his sons to take the best of the flesh. From there, that hooks out of the offering. So, ang gusto lamang nung dalawang anak ni Eli ay yung offering, mga kapatid. Sabi ng propeta sa panahon natin ngayon, kagaya rin po sa panahon po natin ngayon, na ang mas importante at yung focus po nila ay yung tithes and offering, yung pagpapayaman at yung prosperity gospel. So, ganun po inilalarawan ng propeta yung mga denomination at yung kapanahunan po natin ngayon. And it just became a place where the offering was the main thing. So, hindi naman po sa atin main thing yung offering saka yung tithe. Sana wala po nag-iisip, tithes lang yan naman ni pastor. O kaya, offering lang naman yan ng church. Mga kapatid, kung isusuma, total pa nga yung mga bagay na ginagastos po dito ay rami, mga kapatid, para lang po sa comfort po natin. So, kung tayo po ay nagiging matapat at nandun po yung puso po natin na ibigay ito sa Diyos, mga kapatid, God bless you, mga kapatid. At nawa, mga kapatid, wag po nating isipin na ito ay offering lang sa church o kaya tithes lamang natin sa church, kung dito po ay para sa Diyos, mga kapatid. No? Ito'y ginagamit ng Diyos upang pagpalain po tayong lahat, mga kapatid. Ating palapakan minsan pa ang Panginoon. Okay. Another quote, mga kapatid. Yung pangalawa. So, sabi dyan, so we got so many things ahead of this Lord. You can have the prayer meeting because of Mr. Godfrey is on tonight. So, ano po ba yung ibig sabihin ni Brother Branham? So, marami daw po na hindi uma-attend ng prayer meeting dahilan lamang kay Mr. Godfrey. Ano po bang ibig sabihin? Ang tinutukoy po niya dyan ay yung panonood ng telebisyon. Kasi ito pong si Mr. Godfrey siya po ay isang, kung di pa ako nagkakamali, isa po siyang actor o kaya sa entertainment industry. So maraming hindi daw uma-attend ng prayer meeting sapagkat Mr. Godfrey is on tonight. So sa panahon po natin ngayon, baka dahilan kay Batang Quiapo o kaya dahilan sa pinapanood natin, hindi po tayo umattend ng prayer meeting. Pero tingnan nyo, mga kapatid, ang propeta natin sa kapanahunan natin ay binigyang diin yung prayer meeting. Mahalaga po pala yung prayer meeting kay Brother Branham. You can't have the prayer meeting because we love Susie on tonight. Yan po kasi yung mga old na sa panahon ni Brother Branham. Pero sa panahon natin ngayon ay napakarami ng mga entertainers, sa mga celebrities sa panahon natin ngayon na napapanood po natin sa television. Or some kind of a foolish nonsense like that takes up the time and we don't have time to hear the voice of the Lord. And those who
claim to be Christian, just kneel down of the little prayer like this, kind of homemade. Lord, bless me and my family and take care of us. Good night. Minsan, naranasan ko rin yan, mga kapatid. Kaya humingi rin ako ng tawad sa Panginoon. Sabi ko minsan, Panginoon, kapag sobrang pagod, maraming iniisip, Lord, bless me and my family and take care of us. Good night. Minsan ganun tayo, mga kapatid, kahit po sa umaga. So, nandoon po yung espiritu ng katamaran at espiritu na hindi mainam, mga kapatid. Sabi diyan, and the next morning, rise and say, just guide us through the day, good day. Ganon yung minsan pamamaraan natin, mga kapatid, pero nawa, mga kapatid, ay tulungan tayo. Next, ano po natin? Basahin pa natin. We should wait on the Lord. You see, we do all the talking. We don't give Him a chance to talk back to us. So napakalaga po pala na kapag tayo po pala ay magpipray sa Panginoon, hindi lang po tayo umuusal lamang sa Panginoon, na tayo lang po yung nagsasalita lang, kundi din po natin yung sasabihin ng Diyos. Minsan kasi nakakainis din naman talaga eh. Kapag, halimbawa, magkausap kayo, ikaw lang yung, ano bang tawag niyan? Nagsasalita, tapos yung kausap mo, walang sinasabi. Parang kang nagsasalita sa hangin. So, parang ganun, mga kapatid, na we should wait on the Lord. You see, we do all the talking. We don't give Him a chance to talk back to us. That if we would pray and pray until our soul comes into the presence of God, and then just relax and listen to His voice. Nararanasan po ba natin ito, mga kapatid? Dahil sa sobra kasing busy po natin, alam ko na napakasipag natin, mga kapatid, sa maraming bagay dito sa lupa, sa mga pagtatrabaho, pero kailangan po pala natin na sa umaga o kaya sa gabi ay tayo po ay napapakinggan po natin yung boses ng Panginoon na nangungusap sa atin. Amen? Hindi lang tayo yung umuusal, yung nagsasalita, kundi mismo ang Diyos ay mangusap sa pamamagitan ng tinig o divine inspiration. Hindi man natin mapapakinggan yung audible voice, mga kapatid. Pero yung divine inspiration sa pamamagitan ng panalangin ay nararanasan po natin. At napakagaan po ng kapag ikaw ay nanalangin, nararanasan mo po ang presensya ng Diyos. Marami pong nagbabago sa buhay ng isang tao kapag nararanasan niya ang presensya ng Diyos. Tingnan niyo po si Prophet Samuel, nung siya po ay kinausap ng Diyos at nababad sa kanyang presensya, may nagbago sa kanyang puso at kaisipan. Si Prophet Isaiah, nung siya po ay napunta sa presensya ng Diyos, marami pong nagbago sa kanyang kaisipan at sabi pa nga niya, ako ay isang tao na marumi ang labi. Ibig sabihin, nagsasalita ng mga salitang hindi mainam at kinilala niya ang kanyang sarili na makasalanan nung siya po ay napa sa presensya ng Diyos. At ganoon din po sa atin. Kapag tayo ay pumapa sa presensya ng Diyos, mga kapatid, ay tila baga yung although na naranasan natin na tila baga makasalanan tayo, pero kapag ito'y kinonfess na natin, ito ay inusal na natin sa Panginoon, tila baga merong nawawala po sa atin. There is a breaking in the spirit. Merong paglaya sa atin, mga kapatid. So, napakahalaga ng pangungusap ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng mga pananalangin. If there's so many voices today that takes the voice of the Lord away from us, there's a voice of pleasure. So many people are listening to that, where they can go and have a good time, and many of them are professing to be Christians. Some kind of an old rock and roll coming up. And they just can't listen to what godly and say, well, I am Christian, I ought to read a verse in the Bible today. Yeah, Jesus weep. Ibig sabihin ni Brother Branham, yung napaka ikli lamang na quotes sa Bible, Jesus wept. That's it, go ahead. But then, to really get down and pray, they got too many other things to do. There's so many voices in the world, so many things to attract our attention from God. So, ganun po kahalaga, mga kapatid, na tayo po ay
maalis yung atensyon natin sa maraming bagay sa mundong ito. Pleasures, yung mga napapakinggan po natin mga kapatid, ay nawa ay tulungan tayo ng Diyos mga kapatid. At muli natin na may focus ang ating sarili sa tinig ng Diyos sa ating kapanahunan. Hallelujah. So, magbasa pa tayo ng quotes. So, sabi dyan, so many things to dull the senses of the people today. Oh, but in the midst of all that, in spite of every dulling and every voice that's in the world today, some of them pleasure of voices, some of them are sinful voices, kagaya po ng sinasabi ko kanina, mga sinasabi ng tao, mga advices ng mga tao na hindi ayon sa salita ng Diyos, na kung ito'y po'y pakikinggan po natin at hindi po ang tinig ng Diyos, tayo po ay mawawala at tayo po ay tutungo sa pagkakasala. To lure the people, but in spite of every bit of that, the truth of God still remains. He that will hear my voice and come after me, men and women who will hear the voice of God, God still waits to speak to every individual that will open their ears to hear God's voice, mga kapatid. So, ang Diyos ay patuloy po na nangungusap. So, sabi ko nga po, ang pangusap ng tinig ng Diyos sa ating kapanahon ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng propeta, at sa pamamagitan ng fivefold ministry. So, saan mang, sa tatlong yan, mga kapatid, ang Diyos po ay nangungusap po sa atin. So, nawa ay pakinggan po natin, mga kapatid. So, sa Ephesians chapter 4, verse 17 to 23, so last two verse na lang, mga kapatid. Sa Tagalog. Sabi po dyan, ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo'y hindi nagsisilakad na kagaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Verse 18, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. So verse 19, na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Verse 20, ngunit kayo hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Hindi daw po tayo natuto ng mga ganung bagay, mga kapatid. Kundi tayo natuto sa kabanalan, natuto tayo na magmahal sa ating mga kapatid, nagmahal tayo ng mabubuting mga bagay sa ating Panginoon. Ngunit, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, ulitin ko mga kapatid, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. Atin po bang pinapakinggan, mga kapatid, ang mga pagtuturo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng fivefold ministry, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, mga kapatid? Sa verse 22, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ng dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalaya ng pagdaraya. Sa verse 23, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Amen. Can you say amen, mga kapatid? At kung tayo'y pinapakinggan po natin ang mga turo, mga kapatid, naniniwala ko na kapag sinabing pagtuturo, mga kapatid, hindi po ayon sa mga bagay sa sanlibutan, pinapaiwas tayo sa mga bagay sa sanlibutan, no? Kagaya ng pagiging chismosa, pagiging salasinggero, kagaya ng pag-iinom, kung ano-ano pa, mga kapatid. No? Marami pang mga tinuturo, mga kapatid. Hindi lamang po yung mga vices, kundi even po sa mga
moral, sa pagtatrabaho, sa anumang bahagi, mga kapatid, ng buhay po natin, ay napakaraming pagtuturo ang Diyos, mga kapatid, na nagiging guide po natin sa buhay na ito. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag tayong maging pantas sa ating mga sarili, kundi kilalanin natin ang Diyos at tayo ay matakot sa Kanya. Hallelujah. Sapagkat kapag ating kinilala, pag sinabing kinilala, pinapakinggan, inuunawa natin ang Kanyang mga salita, mga kapatid, sa buhay na ito, sa buhay po natin. At ito ang mag-guide po sa atin upang tayo po ay magtagumpay at pagpalain niya sa buhay paglilingkod na ito. Okay. Tayo po ay okay. Sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 19. So, dito po tayo magtatapos, mga kapatid. So, ang ating pamagat sa araw nito ay hear His voice and harden not your hearts. So nawa ay patuloy po natin na pakinggan yung tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng tatong pamamaraan, pamamagitan ng Banal Espiritu, sa pamamagitan ng propeta na nangungusap pa rin sa panahon po natin ngayon, sa pamamagitan ng kanyang ipinangaral, at mga nabuksang misteryo sa pamamagitan ng propeta, mga kapatid. At gayon din naman po sa fivefold ministry na nagpapatuloy upang ipahayag ang tinig ng Diyos sa ating kapanahunan. So napakahalaga po na mapakinggan po natin, hindi lang po mapakinggan, kundi tanggapin at lakipan ng pananampalataya sapagkat ito po ay magpapalago po sa atin. Ito po ay magbibigay po sa atin ng kapayapaan, magbibigay po sa atin ng higit pang paglago sa buhay spiritual, mga kapatid, sapagkat walang lalago, mga kapatid, walang titibay sa pananampalataya na hindi po sumusunod at nakikinig po ng kanyang mga salita. So, kung 10 years na tayo o kaya 20 years na tayo na naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, na wala pong nababago sa pamamaraan ng buhay po natin, kung unang kang naging mananampalataya na lasinggero ka at ngayon lasinggero ka pa rin, sa palagay ko, hindi po natin pinapakinggan ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Naniniwala ko na merong mga kainaan na yan po ay mapapagtagumpayan, mga kapatid. Pero kagaya ng pride, kagaya ng speaking lies, at marami pa, alam ko, mga kapatid, na napakahirap ng bagay na yan. Kaya nga ituturo ng ating mahal na pastor ang about sa bagay na yun sapagkat yun po ay mga pangunahin na kailangan na mawala sa atin, lalo na po yung pride sa buhay po natin. Ito ang dahilan kung bakit ayaw natin pakinggan ang Diyos, ang tinig niya, mga kapatid, na meron tayong sariling pangangatwiran at meron tayong sariling pamamaraan sa buhay na ito. Pero kung atin lamang pong pakikinggan pala ang tinig ng Diyos, tayo po ay dadalhin tayo dito sa pagtatagumpay at pagpapala, mga kapatid. So, sabi po dyan, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyo papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng mga pagmumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Sa verse 9, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin at 40 taong nangakita ang aking mga gawa. Sa verse 10, so tuloy-tuloy na lang po natin basahin. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, laging sila'y nagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Ano pa't aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Sa verse 12, magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Unbelieving heart, mga kapatid. So sabi ni Brother Branham, sin is unbelief. So ang hindi po pagsampalataya sa tinig ng Diyos, sa kanyang mga sinasabi, ito po ay
kasalanan, mga kapatid. Yan ang pangunahing kasalanan. Kaya nagagawa mo daw yung adultery, nagagawa mo yung pag-iinom, yung yung pares lang yun, yung pag-iinom at sa paglalasing. Ano pa? Yung pambababae. At kung marami pa mga kapatid, nagagawa daw natin yon sapagkat hindi tayo sumasampalataya sa kanyang mga salita. Hindi daw po tayo naniniwala sa kanyang mga salita. At ang sabi doon, sin is unbelief, yung mga bagay na adultery, yung steal, ayan po ay attributes of sin na lang. So kaya natin nagagawa ang bagay na yan sapagkat hindi tayo lubos na sumasampalataya sa ating Panginoon, sa kanyang mga sinabi. So nawa ay tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Sa verse 13, tuloy-tuloy na lang po natin. Buti hindi pa ako tinatime sa pan ni Brother Dante. Okay, 5 minutes, Brad. Ngunit kayo'y mag-aralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. So, ganun po kahalaga yung lagi po tayong nasa gawain. Lagi po tayo nagpapaalalahanan. Lagi po tayo na nag-i-encourage sa bawat isa. Kapag ang isa ay napunta sa pagkakasala dahilan sa katusuhan ng kaaway, dahilan sa daya ng kasalanan, nandito yung mga lingkod ng Diyos, nandito yung mga kapatid upang kayo po ay palalahanan. Mga kapatid, yan din po ay tinig ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga kapatid at ganoon din po sa fivefold ministry. No? Kapag nga tayo, kagaya ni David, naalala niyo po si David, nung si David po ay nagkasala ng adultery at saka ng pagpatay, dahil pinatay niya si Uriah na asawa ni Bathsheba, no, pinangaralan siya ng prophet Nathan. Akala ni David ay hindi na malalantad ang ginawa ni David. Akala ni David, yung sekreto niya na pagpatay kay Uriah ay hindi malalaman. Pero itong propeta, mga kapatid, ipinahayag kung ano ang kasalanan ni David. So, basahin nyo na lang po, mga kapatid. Wala na po tayong oras. Pero ang kagandahan po kay David, mga kapatid, nung narinig niya ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Nathan, siya po ay nagpakumbaba at hindi niya po pinagmatigas ang kanyang puso. Siya po ay nagpakumbaba sa Diyos at siya po ay humingi ng tawad sa Diyos, mga kapatid. At ganoon din po sana po sa atin. Kapag tayo po ay nagkasala, tayo ay nagkulang sa Panginoon, kapag narinig po natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng propeta, sa pamamagitan ng fivefold ministry, sana po nandun po yung pagpapakumbabang puso. Hindi po yung sinasabihan, pero yung baga offended at so natural naman po, mga kapatid, na ma-offend po tayo, pero sana mapagtagumpayan po natin yan. Kasi minsan merong nire-rebuke na ayaw magpa-rebuke. Mga kapatid, kaya nga po, pinapangaral po yung salitang pride, mga kapatid. Kasi nga po, marami pa po tayong pride sa ating mga sarili na kapag po tayo ay nare-rebuke, tila baga masakit po sa atin. So, ganun naman po kasi talaga ang salita po ng Diyos. The word of God is like a sword, mga kapatid. Magkabilaan ang talim. So, masakit po ang salita po ng Diyos, mga kapatid. Pero ito po ay magpapagaan po sa atin at magpapahilom po sa atin at upang tayo makawala sa kamay ng kaaway. No? So sana, mga kapatid, ay makinig po tayo sa mga advices. Hindi lang po, mga kapatid, sa mga pangaral, minsan sa mga advices, mga kapatid, ng mga lingkod ng Diyos. Sa mga kabataan natin, sana ay makinig po kayo sa mga lingkod ng Diyos, lalo na po yung mga kabataan na sa panahon po natin ngayon ay napakatindi po ng pakikipagbaka. Hindi na po, dati yung mga kabataan sa panahon po namin ngayon, kami kasi millennial na din eh. So, dati ang cellphone ay hindi pa ganun ka high-tech. Pero sa panahon natin ngayon, so sobrang high-tech, mga kapatid, nandyan na yung online sabong, online gambling, nandyan na yung dating apps, nandyan na lahat, mga kapatid. Kaya nga pinag-uusapan dyan sa bansa natin about sa online gambling sapagkat meron kasing pera dyan. Ano mas mahalaga? Yung makukuhang pera o yung moral ng mga tao na magiging addiction
So kapag pinahalagan yung pera, yung mga tao naman ay marami ang magiging addict sa sugal. Maraming masisira ang buhay. At sa mga kabataan naman, napakadali na lang na mag-chat, mga kapatid. Manligaw sa true chat, mga kapatid. So, ganun po yung kapanahunan po natin ngayon na kung hindi magbabantay at mag-iingat, lagi tayong malulure, sabi nga ni Brother Branham. The voices of pleasure, sabi ni Brother Branham. Pero kung ating patuloy na papakinggan natin ang boses ng Panginoon, patuloy kayong umattend, mga kapatid, sapagkat ito magpapalakas po sa atin. Diba? Yung laging pakikinig nyo ng pakikinig ng mga salita ng Diyos, yung patuloy nyong napapakinggan ito, tila baga lumalakas kayo, mga kapatid. Pero kung wala na kayo napapakinggan, unti-unti yung puso nyo din po ay lumalayo. Ganun po yun, mga kapatid. Kapag wala na po kayo napapakinggan ng mga salita ng Diyos, unti-unti na tila baga tumatabang rin yung relasyon mo sa Diyos. Kaya nga po, napakahalaga po ng patuloy po natin pakikinig, hindi lang po sa pulpitong ito, kundi kahit po sa ating mga bahay. Makinig kayo ng preaching, magbasa kayo ng Bible, kayo po ay mag-pray, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Brother Branham, simple lang ang paglago. Just pray and read your Bible. Yun lang po, mga kapatid, upang tayo lumago, mga kapatid. Just read and pray to God. So, ay tuloy lang po natin, mga kapatid, tayo po ay magtatapos na. Sabagat tayo'y magiging bahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Sana po ay hanggang sa end, mga kapatid, ay kasama ko kayo sa paglilingkod na ito. So ako rin po, hindi po pwede magsabi na maging komportable na nakatayo sa inyong harapan ay hindi na magiging mahina sa darating ng mga panahon. So, hindi natin alam, mga kapatid. So, ang Diyos lamang po ang nakakalam. Pero nandun po yung pag-asa po natin na tayo po ay makakasama hanggang sa pag-agaw. Sa verse 16, sapagkat sino-sino ang pagkarinig ay nagbungkahi, ngunit hindi baga yaong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses. Verse 17, at sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon, hindi baga yaong nagkasala na ang kanilang mga kataway ay nangabuwal sa ilang. At sa verse 18 hanggang 19, at sa kani-kanino sinumpa niyang hindi makakapasok kanyang kapahingahan kundi yaong mga nagsisuway. Verse 19, at nakikita natin na sila'y hindi nangapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. So dawa, mga kapatid, so we see they could not enter in because of unbelief. Hindi nila nilakipan ng pananampalataya yung mga pinangako ng Diyos sa kanila, mga kapatid. Kagaya ng Israel, nung sila po ay pinangakuan na sila ay makakapunta doon sa promised land, pero hindi po nila nilakipan ng pananampalataya. So ganun din po sa ating kapanahunan. Nawa ay lakipan natin ng pananampalataya ang lahat ng sinabi ng Diyos at ang kanyang tinig niya sa panahong ito upang tayo po ay makaabot hanggang sa rapture, mga kapatid. At God bless you. At ilang po ang aking may babahagi sa araw na ito. Hear His voice and harden not your heart. Nawa ay wag maging matigas ang puso po natin, kundi maging kagaya ng isang good soil na kapag ito po ay tinamnan ng salita po ng Diyos, meron pong maitatanim at ito po nalalago na isang binhi, mga kapatid, at ito po ay magbubunga sa Matthew chapter 13. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at ating palapakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa araw na ito. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga salita mo. Salamat sa iyong mga tinig, Panginoon, sa aming kapanahunan. Through by the Holy Spirit, through by the prophet, at through by the fivefold ministry, Panginoon, itong dahilan kung bakit kami po ay presente sa araw na ito upang mapakinggan ang inyong boses, Panginoon. Upang ito ay mag-guide sa amin, magturo sa amin,
at magsaway sa amin, Panginoon, sapagkat alam po namin na napakarami pang bagay na kamalian sa aming mga buhay. And we recognize, Lord, na marami pang bagay sa aming mga buhay na pagkukulang. Pero alam po namin, Panginoon, kung lalakipan namin ito ng pananampalataya sa iyong mga salita, ikaw ang magbibigay ng katagumpayan, ikaw ang magbibigay sa amin upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod na ito po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay makakaabot, kami ay lalago, kami ay sasakdal, Panginoon, sapagkat ito'y sinabi mo na, Panginoon, sa amin. Kaya, Panginoon, hayaan mo na ang puso po namin, ang magbangon ay ang pananampalataya, hindi po ang doubt, hindi po ang unbelief, Lord, kundi pananampalataya sa iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat po. Humihingi rin po kami ng tawad sa mga bagay na katigasan ng aming mga puso, ng aming mga ulo, Panginoon. Minsan kami po ay nagmamataas sa iyong mga salita at minsan hindi po namin sinusunod ang iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami na magtagumpay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-break ang aming puso. Break our spirit, Lord, upang sa ganon, mapakinggan namin ng lubos at tumimo yung mga salita mo sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Ito ang aming samo, ito ang aming dalangin. In Jesus Christ we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless you, Brother Dante.